Muli kang nabuhay bilang isang buwaya. At mayroon ka pang death roll skill. Lahat ng biktimang makakagat mo ay kakaladkarin mo sa tubig at iikutin ng 360 degree hanggang sa mamatay. Bukod pa rito, mayroon ka ring DevR and Evolve system. Hindi ka lang pwedeng mag-evolve para maging isang dambuhalang Deinosuchus. Pwede ka ring maging isang sinaunang Sarcosuchus. At kaya mo pang mag-evolve para maging isang bakal na buwaya na mula sa ibang species. Pero sa ngayon, isa ka lang maliit na Nile crocodile. Kahit na ang isang adult na Nile crocodile ay may habang mahigit 10 metro. Sila ang hari ng lupa at dagat. Pero sa katawan mong wala pang 50 sentimetro. Wala ka man lang bahid ng pagiging isang hari. At sa mapanganib na kagubatang ito, maliban sa mga maliliit na nilalang na walang kalaban-laban, tiyak na ikaw ang nasa pinakamababang antas ng food chain. Sa pag-iisip nito, hindi mo maiwasang isubsob ang sarili sa lupa sa paligid. Ibinaon mo ng kaunti ang iyong katawan. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding gutom ang biglang naramdaman mo mula sa iyong tiyan. Tumingala ka sa langit, at hindi mo napigil ang magmura, Diyos ko naman. Buwisit, pinaglalaroan mo ba ako? Ayos na sanang maging isang maliit na buwaya. Pero bakit kailangan ko pang magutom palagi? Kung mangangaso ka ngayon, baka hindi ka pa nakakalayo. Magiging pagkain ka na ng ibang hayop. Upang hindi mamatay sa gutom. Wala kang magawa kundi ang dahan-daang gumapang patungo sa latian sa unahan para maghanap ng pagkain. Pagkatapos ng 10 minutong paggapang, nang makalapit ka sa latian, agad kang nakakita ng isang maliit na palakang kulay dark green. Ang balat ng palakang iyon ay napakakinis, pero wala ka nang pakialam kung may lason man ito o wala. Ibinuka mo ng bahagya ang iyong bibig. Ginamit mo ang lahat ng iyong lakas para atakihin ang maliit na palaka. Tagumpay, direkta mong nilunok ang palaka. At sa sandaling iyon, isang malamig at parang makina na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Congratulations, host, sa matagumpay na pagkain ng isang maliit na palaka. Gantimpala, isang evolution point. Habang nakikinig ka sa mekanikal na boses na biglang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Halata ang iyong pagkagulat, ngunit makalipas ang ilang sandali, hindi mo mapigil ang kumislap ang iyong mga mata. Dahil sa sobrang pananabik, dahil sa dami ng nabasa mong web novel sa dati mong buhay, alam na alam mo na hindi ito guni-guni lang. Nagising na ang iyong sandata bilang isang transmigrator, ang system. System, ano ang mga kakayahan mo? Matapos piliting pakalmeyan ang sarili, hindi mo mapigil ang itanong ito sa iyong isipan. Ang system na ito ay isang evolution system. Hanggat patuloy sa pangangaso ang host, maaari kang mag-evolve ng walang hanggan. Nang marinig mo ito, hindi mo napigil ang mapaungol ng mahina. Ang iyong mga kuko sa harap ay bumaon ng husto sa putik. Noong una, dahil naging isa kang buwaya ng Nile, labis mo itong ikinadismaya, dahil kahit ang isang adult na buwaya ng Nile, ay hari lamang sa mundo ng mga hayop. Sa mundong ito, mayroon pang mga tao, at napakaraming armas na maaaring magdulot ng panganib sa iyo. Ngunit ngayon, tila nakikita mo na ang isang landas tungo sa walang katapusang paglakas. Marahil balang araw, ikaw na ang magiging nag-iisang hari ng planetang ito. Nang maramdaman mong masyado ka nang nasa sabik, muli mong pinilit ang iyong sarili na kumalma. Ano man ang mangyari sa hinaharap, sa ngayon ay isa ka pa lang. Maliit at batang buwaya ng Nile. Sa malawak na latian na ito, anumang oras ay maaari kang mamatay. Ang kailangan mong gawin sa ngayon, ay magkaroon ka agad ng kakayahang makipaglaban sa mga hayop na katamtaman ng laki. System, gamitin ang evolution point, simulan ng evolution. Dahil dito, hindi ka na nag-atubili pa. Agad mong ginamit ang nag-iisang evolution point na iyon. Matagumpay na nagamit ang evolution point. Ang susunod na evolution ay mangangailangan ng 5 evolution points. Pagkatapos ng boses ng system, malino mong naramdaman sa iyong katawan ang pagdaloy ng init. Habang dumadaloy ang init, biglang tumangkad ng 20 sentimetro ang iyong katawan. Kumapal din ng husto ang iyong balat ng buwaya. Mukhang may kakayahan na itong magbigay ng sapat na proteksyon. Ngayong mayroon ka ng system, mas bumilis ng husto ang iyong paglaki. Kung magpapatuloy ito, sa tingin ko, hindi magtatagal ay magkakaroon ka na ng kakayahang protektahan ng iyong sarili. Sa sandaling iyon, biglang kumulog ng malakas sa kalangitan. At kasunod noon, bumuhos ang malakas na ulan sa kagubatan. Pinaandar mo ang iyong pangamoy, at dali-dali kang gumapang patungo sa hindi kalayuan, na isang butas sa puno. Bilang isang Nile crocodile, natural lang na hindi ka takot sa tubig. Kahit pa ang paghampas ng malakas na ulan sa iyong katawan, ay nagbibigay sa iyo ng napakaginhawang pakiramdam. Pero, sa ganito kalakas na ulan, malaki ang posibilidad na magkaroon ng baha. Baka ang ilang malalaking hayop ay lumabas mula sa kanilang mga lungga, at dahil sa ingay ng ulan, maaapektuhan ang iyong pandinig. Ayaw mo namang bigla na lang malamon ng ibang hayop.
Medyo tumagal ang malakas na ulan. Umulan mula umaga hanggang gabi, at hanggang sa kinaumagahan ulit. Pagsapit ng bukang liwayway kinabukasan, sa wakas ay tumila na rin ang malakas na ulan. Sa mga oras na ito, sa kagubatan, tumaas ng 1 metro ang tubig. Inilusot mo ang kalahati ng iyong ulo mula sa butas ng puno. Agad na hamampes sa iyo ang malamig na hangin. Bahagya mong ipinikit ang iyong mga mata, at komportableng iginalaw ang iyong katawan. Kailangan kong aminin, ang pagiging isang Nile crocodile ay nagbigay daan sa iyong maranasan. Ang mga bagay na hindi mo mararanasan noong tao ka pa. Halimbawa, sa mahirap na kapaligiran ng kagubatang ito, wala kang nararamdamang anumang hirap. Ang balat ng Nile crocodile ay mas matibay kaysa sa balat ng tao. Mas lumakas ang iyong resistensya at immune system. Halos wala ka nang dapat ipag-alala sa karamihan ng mga makamandag na insekto. Lalo na't katatapos lang bumuhos ng malakas na ulan. Umahaplos ang presko at malamig na simoy ng hangin sa paligid. Wala ka ring nararamdamang anumang discomfort o hirap, dahil sa balot ng iyong makapal at matigas na balat na parang baluti. Parang nararamdaman mo pang ang medyo mainit-init. Mukhang oras na para simulan ang pangangaso. Gumapang ka palabas ng butas ng puno. Lumingon-lingon ka muna sa kaliwat kanan. Wala kang nakitang anumang malalaking nilalang sa paligid. Dahan-dahan mong inilubog ang iyong buong katawan sa tubig. At pagkatapos ay nagsimula ka ng lumangoy ng marahan. Huminto na ang hagupit ng bagyo sa mga sandaling ito. Pero patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig sa buong kagubatan. Hanggang sa malubog na ang buong gubat sa baha. Ang ganitong klaseng kapaligiran para sa iyo ay sadyang pabor na pabor. Ang mga Nile crocodile ay sadyang mga nilalang na sanay sa lupa man o sa tubig. Ngayong nasa ilalim ka na ng tubig, pakiramdam mo ay parang nasa sarili mo talaga itong elemento. Ang bawat banayad mong paggalaw sa paglangoy ay hindi man lang nakagawa ng kahit munting alon sa tubig. Ito ang bagay na hinding-hindi kayang gawin ng mga hayop na nakatira sa lupa. At dahil sa kakayahang ito, mas madali mong malalaman kung may iba pang mga hayop sa malapit. Para masimulan mo na silang sakmalin. Sa mga sandaling iyon, mula sa ibabaw ng tubig, may narinig kang mahinang tunog ng paghinga na umalingaw-ngaw sa iyong pandinig. Malamang, may isang hayop sa di kalayuan na hindi marunong lumangoy. Bigla kang nakaisip ng magandang plano. Walang ingay mong iginalaw ang iyong mga kuko para itulak ang tubig. Mabilis at tahimik kang lumangoy patungo sa direksyon ng tunog. Pagkaraan ng mga 5 minuto, isang maliit na kunhong nagpupumiglas sa tubig. Ang bumitad sa harap ng iyong paningin. Halatang halata na hindi sanay sa tubig ang kunhong iyon. Tila baka kasimula pa lang nitong matutong lumangoy sa mga sandaling iyon. At mukhang nag-e-enjoy pa ito sa pagtatampisaw. Lingid sa kanyang kaalaman, dahan-dahan na siyang nilalapitan ng isang malaking panganib. Pinigil mo ang iyong paghinga. Handang-handa ka na para sa iyong pagsalakay. Nang pumasok na ang maliit na kunhong iyon nang mapunta na siya sa abot ng iyong panununggab, hindi ka na nag-atubili pa. Agad kang sumunggab pasulong gamit ang lahat ng iyong lakas. Sa tulong ng matinding puwersa ng iyong leeg, ang bilis ng iyong pagsunggab ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Hindi na nagawang makapag-react ng kawawang kuneho sa bilis mo. Isang tira, sapul agad. Sa tindi ng kagat ng iyong matatalim na ngipin, agad na nalagutan ng hininga ang maliit na kuneho. Kahit na naging isang Nile crocodile ka na, halatang hindi ka pa sanay na kumain ng hilaw na hayop. Pakiramdam mo, mas mabuting tapusin muna ang buhay ng iyong huli ng mabilis. Bago mo ito simulang kainin. Hindi lang ito dahil gusto mong mabawasan ang paghihirap ng iyong biktima, kundi dahil lagi mong itinatanim sa isip mo na ang kaluluwa mo ay tao pa rin. Ayaw mong maging isang ganid na hayop lang na walang alam kundi ang pumatay. Gusto mong maging isang Nile crocodile na may mataas na talino. At ito ang magiging pinakamalakas mong sandata matapos maging buwaya. Bukod pa sa tulong ng iyong system. Kung gaano kakatakot ang isang Nile crocodile na may mataas na talino. Sigurado akong maipapakita mo rin iyan sa lalong madaling panahon. Matapos mong mabilis na malunok ang kuneho sa iyong tiyan. Naramdaman mong uminit at gumana ang pakiramdam ng iyong katawan. Tagumpay ang pangangaso. Nakakuha ka ng 5 evolution points. Nang marinig mo ang malamig at mekanikal na boses sa iyong isipan. Hindi ka agad nagpadalos-dalos na gamitin ang mga puntos para mag-evolve. Mabilis mong kinaladkad ang iyong katawan. At agad na lumikas sa lugar na iyon. Dahil sa paglapa mo sa kuneho kanina, marami ang dam-anak na dugo. Kapag naamoy ng ibang mga nilalang ang lanza ng dugo, tiyak na mabilis silang magsisuguran dito sa lugar na ito. Ayaw mong mapag-initan o maging target ng mga mas malalaking hayop. Lumangoy ka pabalik sa butas ng puno. At nang maramdaman mong walang ibang hayop sa paligid, doon ka palang nakahinga ng maluwag. Ipinasok mo ang buong katawan mo sa loob ng butas. At doon mo na sinimulan ang iyong ebolusyon. Matagumpay na nagamit ang evolution points. Kailangan ng 10 evolution points para sa susunod na antas.
Naramdaman mo muli ang pagdaloy ng init sa loob ng iyong buong katawan. Hindi mo napigil ang kumurap-kurap dahil sa sobrang sarap ng pakiramdam. Pagkatapos nun, biglang lumaki na naman ang katawan mo. Sa pagkakataong ito, lumaki ka ng 30 sentimetro. Ayun, nasa 1 metro na ang haba mo. Halata ring kumapal ang balat mong parang baluti pati na ang iyong mga binti. Sa loob lang ng isang araw, mula sa 50 sentimetro, naging 1 metro na ang laki mo. Ang bilis mong lumaki, hinding-hindi ka mahahabol ng ibang mga hayop. Mukhang masarap din palang maging isang buwayang Nilo. Yung pakiramdam na dama mong lumalakas ka talaga. Wala nang mas sisarap pa sa ganitong pakiramdam. Pagkatapos ng iyong ebolusyon, bigla kang dinalaw ng matinding antok. Dahil kasalukuyan kang lumalaki, kailangan mo talaga ng mahabang tulog para mabawi ang lakas mo. Kumuha ka muna ng mga damo sa labas para takpan ang butas ng puno. At mahimbing ka nang nakatulog. Pero kahit tulog ka, nananatiling gising ang diwa mo at alerto pa rin. Kaya naman sa kaunting kaluskos lang, agad-agad kang maday gising. Hindi ka naman natulog ng matagal ngayong pagkakataon. Pagkalipas ng mga 2 oras, dahan-dahan ka nang nagising. Sinuri mo ang paligid ng butas at wala namang panganib. Doon mo lang komportableng iniunat at niyanig ang katawan mo. Pero sa paggalaw mong yun, bigla mong naramdaman na sumikip na pala ang butas ng punong ito. Noong 50 sentimetro pa lang ang laki mo. Maluwag na maluwag pa ang butas na ito. Pero ngayong higit sa doble na ang laki mo. Napakasikip na nito para sa'yo. Mukhang kailangan ko nang humanap ng bagong matitirhan. Maraming malalaking hayop dito sa Latian. Kaya hindi ka masyadong ligtas sa pwestong ito. Kailangan mo talagang makahanap ng lugar na wala, na mga dambuhalang mababangis na hayop. Matapos mong magdesisyon, dahan-dahan mo nang iginalaw ang katawan mo. Nagsimulang maglakbay palayo. Ang lawak ng Latian na ito ay halos kasinlaki ng 50 football field. Kung gusto mong makaalis sa Latian na ito, siguradong matatagalan ka, matapos ang halos 2 oras na paggapang. Sa wakas ay narating mo na ang gilid ng Latian. Sakto namang magpapahinga ka sana, nang bigla kang may narinig na kakaibang kaluskos mula sa iyong likuran. Kahit na mahina lang ang kakaibang ingay na iyon, narinig pa rin ito ng iyong pandinig na lalong tumalas. Hindi ka padalos-dalos na lumingon para tingnan kung ano iyon. Sa halip, bahagya mong iginalaw ang iyong mata para sumulyap sa tubig. Sa pamamagitan ng refleksyon sa tubig, malinaw mong nakita ang nasa likuran mo. Isang pasang gubat ang dahan-daang gumagapang papalapit sa iyo. Mukhang itinuturing ka nitong biktima. Munting pas ang gubat. Masyado mo naman akong minamaliit. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa iyong bibig. Nanatiling hindi gumagalaw ang iyong katawan. Bagamat hindi mo alam kung anong uri ng pusa ito. Pero tiyak na hindi ito isang malaking pusa tulad ng leopardo. Mas malaki lang ito ng kaunti sa iyo. Kung nagtagumpay sana ang patraidor na pag-atake nito, at nakagat ka sa leeg, baka nagtagumpay pa ang pasang gubat na ito. Pero ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay na lang sa kanya. Sa pamamagitan ng refleksyon sa ibabaw ng tubig, tahimik mong pinagmasdan ang bawat galaw ng pasang gubat. Marahil ay hindi sumagi sa isip ng pasang gubat na ito ay isang gawaing nagpapakita ng talino na hindi kayang abutin ng isang ordinaryong hayop. Sa sandaling ito, bigla mong sinabi sa iyong isip, ngayon na, nakita mong wala pang 1 metro ang layo ng pasang gubat sa iyo. Tila anumang oras ay susugurin ka na nito. Sayang nga lang at naunahan mo na siya sa pagkilos. Nipon mo ang lahat ng lakas ng iyong katawan sa kaliwang hita mo sa likod. Ang iyong katawan na may habang 1 metro, sa isang hindi ka panipaniwalang anggulo, ay biglang umikot, at ibinuka ang iyong naglalakihang bibig. Samantala, ang pasang gubat ay nakabuelo na, at balak kang kagatin sa batok. Ngunit dahil sa biglaan mong pag-ikot, ang kaharap ngayon ng pasang gubat ay hindi na ang likod ng iyong ulo, kundi ang iyong nakabukang bibig. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pag-atake, hindi na napigilan ng pasang gubat ang kanyang sarili. Dirdiretsong pumasok ang ulo niya sa bibig mo. Kasunod nito, isinara mo ang iyong bibig. Marahil, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi maiintindihan ng pasang gubat na ito kung anong nangyari. Bakit ka biglang lumingon, at napakabilis pa ng kilos mo? Sa pagkakaalam nito, ang isang nilalang na tulad mo ay mahina ang kilos at pakiramdam. Hindi masama ang lasa, mabilis mong nilamon ang pasang ligaw. At pagkatapos ay tumango ka ng may kasiyahan. Ang totoo, noong una mo palang nilamon yung maliit na palaka, natuklasan mo na hindi pala ganoon. Kasama ang lasa ng pagkain sa kanila ng hilaw. Sa katunayan, medyo masarap pa nga. Dahil dito, naiisip mo na lang na marahil iba ang panlasa ng mga hayop kumpara sa mga tao. At itong pasang ligaw na kinain mo kanina ay nagbigay sa iyo ng pakiramdam na parang kumakain ka ng mabangong karne.
Napakasarap! Congratulations host sa matagumpay na pangangaso. Nakakuha ka ng 10 evolution points. Ang susunod na evolution ay nangangailangan ng 50 evolution points. Naramdaman mong lumakas ng husto ang iba't ibang aspeto ng iyong katawan. At nang lumaki ang iyong katawan sa 1.5 metro, muli mong ipinatawag ang system panel. Kahit na tumaas na naman ng malaki ang lahat ng iyong stats. Medyo nabigo ka pa rin. Kung ano nga ba ang special skill na yun? Matagal mo na yung inaabangan. Pero sandali lang ang pagkadismaya mo. Agad mo rin itong iwinaksi sa iyong isipan. Wala kang panahon para magtagal sa mga negatibong emosyon ngayon. At saka, ang kailangan mo para sa susunod na evolution ay 5 beses na mas marami pang evolution points. Higit na mas marami kaysa dati. Dahil din dito, naisip mo na baka sa susunod mong evolution ay Magi gising na ang iyong special skill. Matapos mong ayusin ang iyong isipan, muli kang nagpatuloy sa paghahanap ng bagong tirahan. Habang nasa daan ka, madali kang nakapatay ng 4 o 5 maliliit na hayop gubat. Ang evolution points mo ay umabot na ulit sa 35 puntos. Mukhang hindi na magtatagal at maaabot mo na ang 50 evolution points. Magandang balita para sa iyo ang pagdami ng evolution points. Pero ang paghahanap ng matitirhan ay medyo nakakawalang gana. Ngunit hanggang ngayon ay wala ka pa ring mahanap na angkop na tirahan. Hindi naman sa hindi angkop sa iyo ang kapaligiran. Napakaraming malalaking mababangis na hayop sa paligid. Ang unang dahilan ay kaya mo pang gawan ng paraan para malampasan. Tutal, habang nagpapatuloy ang iyong evolution, lalo ring lalakas ang kakayahan mong umangkop sa kapaligiran. Pero ang pangalawang dahilan ay hindi na ganoon kadaling malampasan. Buhay mo na kasi ang nakataya rito. Hindi mo naman pwedeng isugal ang sarili mong buhay kung puro malalaking mababangis na hayop ang nasa paligid. Kahit gaano ka pa kaingat, malaki pa rin ang tsansang mapahamak ka. Kaya naman, wala kang ibang pagpipilian kundi maghanap ng lugar na walang ilog. Ibig sabihin, isang lugar na walang malalaking mababangis na hayop, o isang lugar kung saan mas kaunti ang mga mababangis na hayop. Habang abala ka pa sa pag-aalala tungkol sa iyong tirahan, isang baboy ramo sa di kalayuan ang biglang nakaagaw ng iyong pansin. Mula sa iyong pananaw, ang baboy ramo na iyon ay may habang 2 metro. Medyo mas malaki pa ito sa kasalukuyan mong pangangatawan. Bukod pa riyan, sa magkabilang gilid ng nguso ng baboy ramo ay may tumutubo ring 2 pangil na may habang 50 sentimetro. Nakakatakot itong tingnan, dahil napakalakas tingnan ng baboy ramo na ito. Siguradong marami rin itong maibibigay na evolution points sa iyo. 15 puntos na lang ang kulang para makumpleto mo ang 50 evolution points. Kaya naman hindi mo papalampasin ang pagkakataong ito. Isa pa, para sa iyo ngayon. Hindi naman imposibleng kalabanin ang baboy ramo na ito. Kailangan lang ng kaunting diskarte. Sa sandaling iyon, bigla kang nakaisip ng isang ideya. Medyo matagal na rin mula nang matapos ang malakas na ulan. At bumaba na rin ng malaki ang tubig baha. Ngayon, habang gumagapang ka sa mga damuhan, hindi na kayang takpan ng tubig ang buo mong katawan. Pero may isang maliit na ilog sa di kalayuan. Naging napakalalim ng tubig doon pagkatapos ng malakas na ulan. Kahit na sa lupa ay wala kang laban sa baboy ramo na ito. Pero sa tubig, ikaw naman ang may kapangyarihan. Sa oras na iyon, madali mo na lang maalala pa ang baboy ramo. Pero nang maisip mo ito, hindi mo maiwasang mapaisip ng malalim. Kaya nitong uminom ng tubig sa pamamagitan lang ng pagyuko, dahil maraming maliliit na sanaw ng tubig sa lupa. Kung hindi kailangang uminom ng tubig ng baboy ramo, kailangan mong humanap ng paraan para maakit ito palapit sa ilog. Pagkatapos mag-isip sandali, ang iyong mga matang walang emosyon ay biglang nagliwanag. Para sa isang hayop, bukod sa pag-inom ay pagkain lang ang mahalaga. Ngayon, ang pagdalaw ng baboy ramo na ito na pagala-gala, ay malinaw na naghahanap ng pagkain. Wala ito ng talino at liksi na tulad ng sayo. Ang paghahanap ng pagkain ay tila medyo mahirap para sa kanya. Mukhang matagal-tagal na rin itong gutom. Kung ganoon, bibigyan na lang kita ng masarap na huling hapunan bago ka mamatay. Ngumiti ka sa iyong isipan. Pagkatapos ay lumingon ka at pumasok sa masukal na gubat. Pagkalipas ng halos 10 minuto, bumalik ka rito na may kagat-kagat na kuneho sa iyong bibig. Hindi gaanong kalaki ang kunhong ito. Kahit nakainin mo ito, iilang evolution points lang ang madaragdag sa'yo. Kung ikukumpara sa baboy ramo na iyon, wala nang gaanong halaga sa'yo ang kunhong ito. Pero, magandang pain ang kunhong ito para mahuli ang baboy ramo. Sariwa at malambot ang laman ng kuneho. Dahil matagal nang gutom ang baboy ramo, siguradong magugustuhan niya ito. Siyempre, hindi mo pa pinapatay ang kuneho. Nanginginig ito sa takot habang nasa bibig mo. Kahit hindi kasing talino mo ang baboy ramo, hindi rin naman ito gaanong hanggal. Kung patay na ang kunwang ito,
Siguradong maghahinala ito, kung aamuyin pa nitong mabuti ang kuneho. At maamoy nito ang sarili mong amoy. Malamang ay magpapanik ito at tatakas. Kahit na isa ka pang batang Nile crocodile sa ngayon, ang amoy mo ay amoy pa rin ng isang Nile crocodile. Ang amoy mo pa lang ay sapat na para matakot at mapatakbo ang baboy ramo. Nang maisip mo ito, maingat mong dinala ang kuneho patungo sa pampang ng ilog. Habang daan, kumagat ka pa ng ilang damo, na may matapang na amoy para itago ang sarili mong amoy. Pagkadala mo sa kuneho sa pampang, buong lakas mo itong inihagis sa ilog. Ang kuneho, na kanina'y nasa bibig mo, ay halos mamatay na sa takot. Ngayong bigla itong nakatakas mula sa bingit ng kamatayan. Agad itong pumawag-kawag sa tubig. At ang ingay na ito, ang siyang nakaagaw ng pansin ng baboy ramo na di kalayuan. Ang nagngangalit na figure ng baboy ramo, sa loob lamang ng maikling. Ilang segundo ay mabilis na itong sumugod sa pampang ng ilog. Nang malinaw nitong makita na may isang kunong pilit na kumakawag sa tubig. Agad na nanlisik ang mga mata nito at naglabas ng dalawang berdeng liwanag. Mukhang baliw na nga sa gutom ang hayop na ito.